Miss Boracay. Oh, 2010. Hello sa mga naging friends ko dyan sa Boracay. At good morning, Good Kuya morning, Lar. Sue. Good morning po sa inyong lahat, mga kapuso. Ayan. Oy, ang bongga natin ngayon, ha? Nandito tayo sa set natin. Naghanap ako dun sa looban natin. Pero Dito parang pala tayo namimiss today. kong tumayo tayo. Oh, yes, at umimot. Sana po maganda po ang araw ninyo. Singganda po ng ating balita tungkol sa katatapos lang na coronation night ng Binibining Pilipinas 2010. Ayan, kaya gusto kong tumayo Ayan, kaya pala. At sino-sino ang mga nanalo at ano-ano ang mga pinakamakukulay na tagpo ng pageant? Sa mga nakamiss noong Sabado, heto na, tingnan mo na, nakapamewang pa. Kuya, wala akong sabi. Heto na ang inyong chance para masilip yan. Watch this. Oha? Oha? Ha? Oha? Binibining Pilipinas 2010, may bago ng mga reyna. Kinoronahan kagabi ang winners ng pinakaprestihiyosang beauty pageant ng bansa. Mula sa 24 na naggagandahang kandidata, itinanghal si Maria Venus Ra bilang Binibining Pilipinas Universe, si Zarina Gatbonton bilang Binibining Pilipinas World at si Krista Arieta Kleiner o Krisa May ang nagwagi bilang Binibining Pilipinas International. Mixed emotions ang naramdaman ng bagong Binibining Pilipinas Universe na may dugong Indian at taga Camarines Sur. At umaming medyo na pressure siyang manalo dahil ito na ang ikalawa niyang pagsali sa pageant. Masaya na malungkot na nanalo ka pero yung friend mo hindi. Pero masaya po ako kasi this is the first time na nanalo ako ng major title ng isang national pageant. Shinare naman ng Dusky Morena ang kanyang naging sikreto sa pagkapanalo. Prayers pa rin talaga number one yun. And of course, review. Siguro may mga trainings pa rin pong ibibigay sa amin sa mga winners. So yun po. Hindi pa rin makapaniwala ang maituturing na dark horse na si Zarina Gatbonton. Di gaya ng ibang kandidata, never kasing naging favorite ang bagong Binibining Pilipinas World sa mga pageant forums. Pero para kay Zarina, iba talaga ang nagagawa ng confidence. Nainisip ko rin na mananalo ko kasi kailangan nyo sa akin, di ba? Lakas ng loob. And then, nagulat pa rin ako nung ako yung tinawag. Kasi sa dami namin, ako yun. Madalas mang intrigahin na overconfident pinatunayan ng kapuso star na si Krista Arieta Kleiner o Krisa May na talagang may case siya sa pageant. At bukod sa titulong Binibining Pilipinas International, siya rin ang nanalo ng Best in Swimsuit Award. Whether you believe me or not, thank you. I really hope I made everyone proud, especially God, my family, friends, and all my supporters. And I hope to make the Philippines proud at the international pageant. Candidate number? Second runner-up ang commercial at ramp model na si Helen Nicolette Henson. First runner-up naman ang kaka-18 lang at suki ng mga beauty pageants na si Dayan Nesho ng Bicol. Nasa kamay ngayon ni Krisa May, Zarina at Venus ang hamon na mag-uwi ng corona at magbigay ng karangalan sa ating bansa. Good luck sa inyo, girls! Ayan, alam mo, gaganda nila. napaka-interesting na mga kwento ng yung mga winners natin. Of course, alam natin si Krisa May is born and raised no, sa Amerika. Pero it's like si Zarina Gatbonton, yung Binibining Pilipinas World, ano yan? Kaya kita mo yung kulay niya kasi lumaki siya sa isang island sa Malolos, Bulacan. Yung Nakakala ko Pamarawan. joke no sinabi ni Kuya sa island sa Bulacan. Weh, Oo, kala mo walang island. Meron sa Malolos, Pamarawan. Pamarawan Island. Kaya parang super island girl yung itsura niya. Talagang by boat ka lang makakarating doon. At ito namang si Miss Universe. Si Venus Raj naman. Kaya magaling siyang mag-catwalk. Kasi lumaki siya sa Camarines Sur, sa gitna ng bukid. So, lagi siyang sa Pilapil. Look at that. Diba? Magandang training nice trivia, Pilapil. Kuya Lar. Diba? At heto na, mamaya ang pag-walk out daw ni Rufa Gutierrez sa kanyang sariling Showbiz Oriented Show. Bakit naman kaya Rufa? Mag-walk out ako pag-usapan niyo ako. Ayan. Sinundan po yan ang paglalabas sa sama ng loob ng kanyang mami na si Tita Annabel. Kaya huwag niyo po palalampasin. Nagbabagang chikang yan mamaya. Kapag puno na ang salop. Parang gano'n, no? Oo. Lipat naman tayo kay Lynn. Ano naman meron dyan sa'yo, Lynn? Okay, mag-walk out muna kami rito. Walkout. Uy, bawal ang walkout dito, as you know. Ikalawang linggo na ng Marso, kaya ang ilang estudyante dyan abala na para sa kanilang pinakaabangang graduation day. O, inaabangan niya ng mga magulang. So, after ng ilang taong pag-aaral at
pagsusunog ng kilay sa kakabasa ng mga libro. Dapat naman may special treat tayo para sa kanila. Ang ilang espesyal na graduation gifts aming ipapakita. Tara! Mamaya. O, diba? Marami na kayong ideya na ibibigay namin. Dadagdagan pa. Maya-maya lamang. O, diba? Ang gaganda. Proud to be a graduate of 2010. At syempre mga kapuso, sa Hiritan 2010 mamaya, sina Senador Richard Gordon at Bayani Fernando ang isasalang. Kaya ihanda na ang inyong mga ihirit na tanong sa kanila at ipadala po yan sa cellphone. I-text lang ang salitang hirit, space, ang inyong tanong, name at address. At ipadala sa 367 para sa Smart Talk and Text subscribers. At sa 2344 para sa mga Globe, TM at Sun subscribers. Sa landline naman, maaari din kayong tumawag sa Hiritan 2010 hotline number 981-1961. Inuulit po namin, 981-1961. Ayan, malinaw ha? At sa internet, mag-iwan ng inyong tweet sa aming Twitter account, Hiritan2010. Tandaan, pakilagay po ang inyong mensahe kung ang hirit yung tanong ay para kay Gordon o kay Bayani. At Hiritan 2010 na sa pagbabalik ng Unang Hirit.